Good morning guys. Ayan, tayo ay nakaprepare na papuntang trabaho. At hinihintay ko lang yung aking kasama. At ako ay susundin dito malapit sa aking tinitirahan. So ayan, kung mapapansin nyo, madilim pa. Madilim pa. Doon sa likod ng bahay na yan, doon ako nakatira. So ayan, si kabayan, papapak na. Magdala pang kaldero. At saka sobrang pag ngayong umaga. Kasi nga ay winter na ang panahon dito. So ibig sabihin ng pag na yan ay magpapagod talaga ng panahon at magtataglamig na talaga. So, yung dalawa nating kababayan nandun, mapapansin nyo andun sila, ready to walk na rin. So, ngayong umaga sobrang pag. Kahapon kasi ay umulan, wala kaming work kahapon. So yan, lamig-lamig na. Ito nga tinubuo ko ng pirasong panadol yung natik ko kasi sobrang lamig last week. So kaya dito talaga sa New Zealand pag nag-winter ay hindi mo masasabing kaya ng katawan mo dahil yung lamig baka hindi kayanin ng iyong katawan. Ayan, sobrang pag ngayon. So, kailangan talagang doble jacket. Ako doble jacket ko, tatlo. Ayan, si kabayan paalis na. So guys, yung gustong pumunta rito sa New Zealand ay pag-isipan niyo muna mabuti kung pupunta kayo dito kasi sobrang lamig. Git pa sa lamig ay ang pamumuhay dito ay medyo hindi na masyadong kagandahan din sa katulad namin ng instruction lang kasi nga ay iba na yung pamamalakad ngayon dito, hindi tulad nung nakaraang taon. Pagpunta ko dito medyo maganda panahon, walang mga paghihigpit na nagaganap. So ngayon ay sobrang higpit na dahil yun, sabi nga nila ay mayroon ng IELTS na pagdadaanan o yung maging mahusay kang tumira ng English. Ika nga, kung ikaw lang din ay hindi marunong mag-English na katulad ko ay huwag ka nang mag-isip-isip ka muna. Hindi ko sinabing kang pumunta, pag-isip mo mabuti o mag-aral kang mag-English para ikaw makatungtong dito sa bansang New Zealand. Sabi nga ng iba, kung gusto nyo pumunta rito ay yung mga Pilipinong iba naman na nandito ay gusto bumalik ng Pilipinas dahil nga sa sitwasyon at pamumuhay dito. So sinasabi nga ng iba, ang ganda-ganda rito, malaking sweldo. So wag po nating isipin po natin mabuti na dollar din po ang aming ginagastos dito. Kumbaga yung sinasahod di dollar din ang ginagastos. So parehas lang. So sa Pilipinas, piso ang sweldo, piso rin ang ginagastos. So tapos ang bahay para ganyan, upahan is parang mahal. Weekly namin yung binabayaran. So magkano? It's magkano ang binabayaran namin? Bawat isa is $200 weekly. Eh kung 5 nakatira dyan, 200 is $1,000 weekly ang bayad. So, tapos pag nasobrahan pa ang gamit sa kuryente, babayaran mo rin yun. Ayun, ganun kamahal. Saka rito ang mga pagkain ay sobrang mahal na rin. So guys, so, thank you very much guys. Wala pa yung aking sundo. So ayan, yan ako lang sa inyo yung pag at tayo mag-end na sa ating video. Thank you so much. Bye po. Morning.